Panginoong Hesus na Jesus above every name. Amen? Amen. So sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, ay atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito para po sa ating Diyos. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Mga kapatid, paki-next slide please. Ayan, sige, sabay-sabay po nating sabihin, ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa umagang ito. Maulan man, Panginoon, pero hindi kayo nagbago. Maulan man, Panginoon, at hindi man maganda ang panahon, ikaw pa rin po ang Diyos na kilala namin na tapat. Ikaw pa rin po ang Diyos na mabuti. At kayo pa rin po ang Diyos na makapangyarihan. Na kahit ang bagyo, kaya niyong kontrolin. Na kahit ang bagyo, kaya niyong patigilin. Na kahit ang bagyo, Panginoon, sa pangalan niyo, aming Yesus, ito po ay susunod sa inyo. Panginoon, sa amin pong paglapit sa umagang ito, dalangin namin ang aming mga puso't isipan ay pakalinisin ninyo. Kung meron po, Panginoon, na mga karumihan, kung meron pong mga kasalanan, at kung meron pong mga maliliit or malaki na mga bagay na nagawa namin na hindi ninyo kalooban, kami po ay patawarin ninyo dito, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na malayang makapasok ang banal mong Espiritu sa mga oras na ito. At dalangin namin in the name of Jesus, wala pong magagawa ang kaaway para pigilan kami. At dalangin namin in the name of Jesus, anuman po ang strategy ng kaaway para kami hindi makakinig sa inyo, binabali po namin ito sa pangalan ni Jesus. Ikaw lamang po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nagtitiwala at naniniwala po kami sa inyong salita. Naniniwala po kami na ikaw po ang tunay na makapagpapabago sa amin at patunay na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ito po ang patunay na kami po ay niligtas mo sa aming mga kasalanan. At patunay din, Panginoon, na sa muli ninyong pagkabuhay, meron po kaming pag-asa na ang pananampalataya namin ay hindi patay. Ito po ay buhay. Salamat po aming Diyos. We offer this morning to you and we bring back to you the highest honor and glory in the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Yan mga kapatid, tayo pong lahat ay makakaupo na po. Alam niyo po, meron po kayo papakitang picture kung meron pong naisama dyan sa slide natin na yan. Mga kapatid, meron po ako nakitang picture sa internet at ito pong picture na to ay patungkol sa isang lalaki. Animated siya. Pero pwede po natin itong mai-apply sa mga personal na buhay natin. Ito po ay picture ng isang lalaki na sabi niya, I know myself too well. I can't jump from here to there. Nakita niya po na yung kanyang dinadaanan ay malaki po ang agwat. Hindi niya daw po kayang tumalon kasi siguro daw ang talon niya maikli lang, siguro daw ang talon niya hindi ganun kataas, kaya hindi niya kayang tumalon sa susunod na lalakaran niya. So sabi niya, I know myself too well. I can't jump from here to there. At nakita niya po, mga kapatid, na medyo foggy yung lugar. Hindi po kita yung dadaanan niya. Yung vision niya po, hindi sure kung yung bababaan niya ba, babagsakan niya, malambot, or masasaktan siya, or kung ano naman, kumbaga, mabubuhay pa ba siya kapag siya ay tumalon doon. So medyo foggy po yung lugar. Pero sabi niya pa po, it will have to take a miracle for me to fly or for the rock to lengthen. Won't it? Then why? Sabi ng Lord sa kanya, tumalon ka. Sumunod ka. Kahit uncertain yung nakikita mo, kahit hindi ka sigurado dun sa nakikita mo, at kahit na feeling mo ay parang walang patutunguhan yung gagawin mo, tumalon ka. Sabi ng Diyos sa kanya. Then tumalon siya. Sabi niya, ha? Tatalon ako. Then tumalon po siya at pagkatalon niya, nalagpasan niya yung fog, pagbaba niya, merong hagdanan. So minsan mga kapatid, ganun po sa atin sa buhay. Minsan uncertain yung mga situation natin. Hindi tayo sigurado kung matatanggap ba tayo sa trabaho kapag nag-apply tayo. Hindi tayo sigurado kung yung sakit ba natin gagaling pa. Hindi tayo sigurado kung yung mga bagay na pinagpaplanuhan natin or mga desires, goals, pag-aaral, pag-handle sa pamilya ay magiging okay. Alam nyo, napakaraming uncertainties sa buhay. Tama ho ba mga kapatid? Especially ito ngayon, may bagyo, napaka-uncertain. Kahapon, ang liwaliwanag, maaraw, pero ngayon, hindi natin alam kung ito na ba yung bagyo na darating sa atin at uulan na ba ng malakas. Alam niyo po,
Napakaraming uncertainties sa buhay natin at marami tayong pagdadaanan na hindi tayo sigurado. Pero alam niyo po, ang Diyos ay laging sigurado para sa atin. Ang presensya ng Diyos ay laging siguradong nandyan para sa atin. Kaya nga po ang title natin ngayong umagang ito, Uncertain Roads, Certain Presence. Di ba? Uncertain ang roads ng mga dadaanan mo. Yung lugar na dadaanan mo, pero yung presensya ng Diyos, laging nandyan para sa'yo. So magbabasa po tayo ng verses. I hope po magising pa kayo kasi medyo mahaba yung babasahin natin. Nilagay ko po siya kasi gusto ko pong maintindihan natin yung kwento. Okay? So, gising pa ba kayo? Pakitapik muna yung katabi mo, pakisabi sa kanya, gumising ka. O mukhang ayaw nyo talagang gumising. Sige mga kapatid, basahin po natin ang verses natin ngayong umagang nito. Luke chapter 24, 13 to 35. Ayan, medyo marami yan pero I hope makasunod tayo. Mga kapatid, nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Verse 14, pinag-uusapan nila ang pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Verse 16, ngunit siya'y hindi nila nakilala, na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Next verse, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay. Verse 18, at sinabi ng isa sa kanila na nangangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang maganap doon. Verse 19, ano ang mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Imagine niyo sinong sumama sa kanila, mga kapatid? Si Jesus. Tapos bigla nilang sinabi, ito ay patungkol kay Jesus. So ibig sabihin, hindi nila kilala kung sino yung kasama nila. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Verse 20, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus, verse 21, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Verse 22, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan. Libingan kung saan po nilagay si Jesus. Okay? Verse 23, at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Verse 24, pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin. At ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Verse 25, sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Verse 26, hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan. Tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na po tayo, verse 28. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan. Si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. So hindi tumigil si Jesus kasama nila, hindi pa rin nila kilala. Verse 29, ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala na nila na si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem, naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at iba pang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan
at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatian nito ang tinapay. Gising pa kayo? Naintindihan niyo po ba ang kwento? Mga kapatid, ang background po ng kwento na to, ito po yung araw ng resurrection ni Jesus. Alam po natin na si Jesus po ay namatay at siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Meron pong dalawang disipulo or tagasunod ni Jesus at isa doon ang pangalan ay nagngangalang Cleopas. Nakita po natin, di ba? Ang pangalan ay Cleopas. Sila po ay umalis mula sa Jerusalem patungo sa isang village na tinatawag na Emmaus. At yung Emmaus po na yon, mga kapatid, ay malayo po sa Jerusalem. It is 7 miles ang layo or siguro maabutin ng mga 12 kilometers po ang layo. Mga kapatid, dito po sa kwento natin, ano po ba ang emotional state? Ano po ba ang kinalalagyan ng emosyon ni Cleopas at ng kanyang kasama that time? Ano po ba kaya ang kanilang kinalalagyan? Nabasa po natin sa verse na sila po ay nag-uusap. Sila po ay merong mga argumento sa isa't isa. And sabi sa English, mga kapatid, they are talking and discussing. Yung verse 14 to 15. They are talking and discussing siguro dun sa mga pangyayaring nangyari. Na pinako si Jesus, na si Jesus ay binugbog, na si Jesus ay kinalunya ng mga sundalo. So pinag-uusapan po nila yon, mga kapatid. So ang kanila pong state or emotional state nila that time, according po sa Greek word, ang ginamit po doon is homilien or to converse at isa pa po is to debate. Ibig sabihin, meron po silang argumento o nagdedebate sila. Ikaw kasi, bakit siguro ganito po? Ikaw kasi bakit hindi ka man lang tumulong kay Panginoong Hesus noong time na yon? Or ikaw kasi bakit hindi ka man lang nagbigay ng salita mo na ako kakilala ko si Jesus? Ikaw kasi, siguro nagde-debate po sila. Nag-uusap po sila, mga kapatid. Ipinapakita po ng verses 14 to 15 na ang intense ng discussion po ng dalawa. Intense ang discussion na maaari pong nagkakaroon sila ng arguments. They are wrestling with disappointment. Siguro nagkakaroon sila ng disappointment. Sana na tulungan ko ang Panginoong Hesus. They are wrestling with confusion. Confused sila. Akala ko ba, Diyos siya, pero bakit hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikilala, kasama na nga nila, di ba? Hindi ko pa siya nararamdaman. Bakit hindi pa natutupad kung ano man ang sinabi niya sa atin? They are confused and they are shattered with expectations. So napakarami po nila, mga kapatid, na mga bagay na pinag-uusapan na parang hindi sila sigurado. Na para bang, mga kapatid, na sila ay merong mga ine-expect pero parang hindi daw nangyayari. Alam niyo po, hindi matatanggi dito sa kwento na to na si Cleopas at ang kasama niya ay nakakaranas ng confusion, despair, at uncertainties. Hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya't sila ay may takot at pangamba. Alam niyo po, ganun din tayo madalas, mga kapatid. Ganun din po tayo madalas. Sa buhay nating ito, madalas tayong umaharap sa mga sandaling hindi natin alam. Tama ho ba? Masasabi mo ba na kapag ikaw ay bagong magkakaroon ng asawa, masasabi mo ba na kapag ikaw ay pumasok sa pag-aasawa, alam mo na ang lahat? Di ba hindi mo pa rin alam ang lahat? Papasok ka sa isang sitwasyon na hindi ka naman talaga sigurado pa kasi hindi mo pa naranasan. Masasabi mo ba na kapag ikaw ay pumasok sa isang trabaho na iyong inaplayan, alam mo na kaagad kung ano ang gusto nilang mangyari at ipagawa sa'yo? Di ba hindi pa naman natin talaga alam ang lahat. Kasi ganun po tayo sa buhay natin, mga kapatid. Madalas tayong umarap sa mga sandaling hindi natin alam kung ano ang mangyayari at napupuno tayo ng mga tanong sa buhay natin. Ano kaya ang mangyayari sa akin 5 years from now? May gumawa ba dito nung first week ng January or January 1 ng kanilang New Year's resolution? May gumawa ba dito? Siguro ilan sa atin dito gumawa. Ano kaya mangyayari sa akin pagdating ng December 31? Siguro yung bewang kong 36 ngayon, 26 na sa December 31. Sinukat nyo ba ulit ang bewang nyo? Ganun pa rin ba? Nangyari ba kung yung mga bagay na inaasahan natin? Di ba? Alam niyo po, marami tayong bagay na inaasahan na napaka-uncertain. Ngunit sa gitna po ng kawalang katiyakan, ano kaya po ang dapat nating gawin? Ano kaya po ang dapat nating maging tugon bilang mga anak ng Diyos? Anak ka po ba ng Diyos? Magsabi nga po ng amen. So ano po kaya ang dapat nating gawin? Ayon sa Luke chapter 24. Alam niyo po, makikita po natin dito sa kwento ni Cleopas at ng kanyang kasama,
habang naglalakad sila, nakasama si Jesus, marami pong tinuturo sa atin dito. So how to deal with uncertainties sa buhay natin. Una po, mga kapatid, to deal with uncertainties is, number one, to keep going. Magpatuloy ka. Di ba? Hindi naman pinangako ng Diyos nung siya po ay nasa lupa na mawawalan tayo ng problema kapag nakilala natin siya. Tama ho ba, mga kapatid? Hindi pinangako ng Diyos na kapag ako kilala mo na, mawawalan ka na ng problema. Hindi pinangako ng Diyos na kapag ako kilala mo na, lagi na lang masaya, lagi na lang sigurado. Hindi. Ang pinangako ng Diyos sa atin nung siya po ay nasa lupa ay magkakaroon tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. At dahil doon, tayo po ay magpapatuloy. We must keep going sa buhay natin ito na pwede nating makita po sa verses 13 to 16. Napapansin niyo po ba ang mga bata kapag nasa mall? Sino dito may mga anak? For sure, marami dito ang may anak na. At yung mga magulang dito, lalo na may mga anak na bata, nyari, 2 years old, 3 years old, di ba kapag kayo po nasa mall, minsan hinahayaan natin silang tumakbo. Kapag sila ay tumatakbo at naglalakad, ng masayang masaya, pero kapag napansin nila na hindi na nila kasama or hindi na sila sigurado na nandyan pa ba yung mga magulang nila, bigla silang titigil. Di ba bigla silang titigil, lilingon at hahanapin tayo. Alam niyo po, minsan ganun tayo. Kapag hindi na natin sigurado kung may kasama pa ba tayo, o kung ano ang mangyayari sa patutunguhan natin, bigla tayong titigil. Bigla tayong gigive up na. Bigla tayong sasabihin natin, ilang taon ko na tong ginagawa, ilang taon ko na tong pinagsisikapan, ilang taon ko na tong pinapanalangin, ilang taon ko na tong parang inilalapit sa Diyos pero parang walang nangyayari, tumitigil ho tayo. Di ba minsan ganon? Iniisip kasi natin na baka naman hindi ko kasama ang Diyos. Ako lang mag-isa. Yung mga kapatid ko dapat tinutulungan ako, pero bakit ako lang? Bakit ako lang yung kumikilos dito at nagsisikap? Di ba tumitigil ho tayo? Pero ano pong ginawa nila Cleopas at ng kasama niya? Kahit hindi sila sigurado dun sa pupuntahan nila na napakalayo. Kahit hindi sila sigurado kung sino ba yung sumama sa kanila. Ano pong ginawa nila? They kept going. They keep going. Nagpatuloy po sila sa kanilang paglalakad. Alam mo, pwede naman nilang si Cleopas sa yung kanyang disipulo, pwede naman nilang i-cancel yung lakad nila. Di ba, maaari naman nilang i-cancel yung lakad nila papuntang Emmaus. Kasi nga, di naman nila alam kung ano ang dadatnan nila doon. Ngunit, kahit na nag-aaway na sila, kahit na naguguluhan sila, kahit hindi nila alam ang kanilang mga pinag-uusapan na kung may kasiguraduhan, nagpatuloy po sila. Alam niyo po, minsan tayo, kapag hindi na tayo sigurado, tapos tayo po kapag hindi na tayo, alam niyo yun, parang hindi mo alam kung ano ibibigay mong solusyon dun sa kinakaharap mo, naguguluhanan ang isip natin at ang puso. Minsan pa, nakakadamay pa tayo ng ibang tao. Gulong-gulo ka. Tapos, uncertain yung mga pinagpaplanuhan mo. Sasabihin mo, matagal ko ito pinagplanuhan. Ikaw kasi. Hindi tuloy ako sigurado kung darating to sa buhay ko. Dumating ka kasi. Hindi ko tuloy sigurado kung ito ba ay ma-achieve ko. Ikaw kasi. Alam nyo, minsan nadadamay pati mga tao sa paligid natin. Naaaway natin sila. O kaya naman mga kapatid, naaapektuhan din sila. Mga kapatid, sa buhay natin ito, uncertain man yung problema mo, uncertain man yung sakit mo, uncertain man yung paniniwala mo sa Diyos kasi hindi ka sigurado, totoo bang may Diyos? Totoo ba natutulungan niya ako? Totoo bang ipoprovide niya ako? Ipoprovide niya ang pangangailangan ko? Huwag kang tumigil, huwag kang sumuko, magpatuloy ka lang sa iyong paglalakad. Amen po ba? Alam niyo po, sabi sa verse 15, sabi doon, in English, sa Tagalog kasi natin binasa kanina, pero maganda rin po yung English. Ang sabi doon, as they talk and discuss these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sumama na si Jesus. They didn't stop walking even though they were confused and hurting. Sa buhay natin ito, keep going even when you're hurting. Kahit nasasaktan ka, you must keep going. Okay, next slide ako. Alam ko meron sa slide natin yon. Keep going
even when you're hurting. Sino dito kapag nasaktan ng isang tao, titigil na sa pananalangin? Sino dito kapag nasaktan, may nasabi yung kapatiran na hindi naman sinasadya, tumitigil na sa pag-attend sa church? Sino dito kapag nasabihan or may pinagdaanan dahil nasasaktan sila, lalayo na muna, hindi na muna makikihalubilo, hindi na muna sasama or hindi muna mananalangin? Mga kapatid, even when you're hurting, keep going. Nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid? You must keep going. Si Cleopas po at yung isang disipulo na sumusunod din kay Jesus, Jesus met them on the way. Not while they were standing still. Because they kept going, kinatagpo po sila ng Panginoong Jesus. Right where they are. The same goes for you, mga kapatid. As you keep going sa Panginoon, Jesus can meet you in your present state and situation. Nasasaktan ka ba? Nalulungkot ka? Paki-next slide ako, please. As you keep going, Jesus can meet you in your present state and situation. Alam niyo mga kapatid, kung nasasaktan ka, nalulungkot ka, nag-iisa ka, masaya ka, nagagalak ka, okay ang pakiramdam mo, ang emosyon mo, or hindi man okay ang sitwasyon mo, Jesus can meet you in your present state and situation. Akala ba natin si Jesus, imimit lang tayo doon sa mga panahon na masaya lang tayo? Akala ba natin, ang Panginoong Jesus, magagalak lang sa'yo or tutulungan ka lang niya sa mga panahong okay yung sitwasyon mo? Hindi. Even in your present state or situation na hindi ka okay, tutulungan ka at gagabayan ka ng Diyos. Kaya you must keep going, mga kapatid. And when life feels unclear, keep moving forward. Keep praying, keep showing up, and keep trusting that Jesus will meet you on your journey. So why do you need to keep going, mga kapatid? We need to keep going because Jesus is with you. Si Jesus, anong pangalan ng Panginoong Jesus natin, mga kapatid? Anong pangalan nung siya ay pinanganak? Siya ay tinawag na Emmanuel. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Nasa sa atin siya. Hindi kanya iniwan ni pinabayaan man. Mga kapatid, Jesus is with you. He is present even in your confusion and complaining. In verses 15 to 16, kung babalikan natin, nagkakaroon sila ng argument, nag-uusap sila, at sinasabi pa nila sa Panginoong Hesus, ito inaasahan namin eh. Naglakad pa rin sila. Di ba? Nagpatuloy pa rin sila. Christ is present even in human doubts and despair. Although hindi siya madalas nare-recognize. Ulitin ko. Christ is present even in human doubt and despair, though not always recognized. Masasabi niyo ba 100% na lagi niyong nire-recognize na kasama niyo ang Panginoong Yesus? Masasabi ba natin 100%? For sure, may mga times po na hindi natin nare-recognize ang Diyos. Nakasama natin siya. For sure, may mga times po sa buhay natin na hindi natin sinasadya or minsan nasasadya na hindi natin nare-recognize ang Diyos. Magpaplano ka, kasama mo ba ang Diyos? Kasama mo ba ang Diyos? Pag nagplano ka, kasama mo, pero nire-recognize mo ba siya na kasama mo magplano? May pinagdadaanan ka, kasama mo ba ang Diyos? Magsabi nga ng amen? Amen. Pero nire-recognize mo ba siya na pwedeng magbigay ng solusyon sa problema mo? Meron kang complaint and questions, kasama mo ba ang Diyos? Amen. Pero ang tanong, nire-recognize ba natin ang Diyos na pwedeng tumulong doon sa mga pinaplano mo and desires mo? Alam niyo po, mga kapatid, hindi nagbago ang Panginoong Yesus. Kung nagbago kayo at nagbago ako, or kung sino man ang mga tao sa paligid natin, kailanman hindi po siya nagbago. Kung ano ang pagpapakilala niya sa atin, yun pa rin siya hanggang ngayon. So you must keep going. Christ is near even in disappointment. Malapit ang Diyos sa mga panahong nadidisappoint ka. Malapit pa rin ang Diyos sa mga panahong broken-hearted ka.
Basahin ko po ulit yung verse 15. Sabi doon, habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Imagine po mga kapatid, wala silang kaalam-alam na kasama nila si Jesus. Kasama na nila pala yung Panginoon na name above every name, yung Panginoon na sovereign, yung Panginoon na nagpatawad sa mga kasalanan. Jesus was already walking with them. Nag-run pa nga sila eh. Siguro kung nasa panahon natin ang Panginoong Jesus. Tapos, halimbawa ako si Cleopas, tapos meron akong kaibigan na naglalakad, tapos merong sumama sa amin, hindi namin na-recognize si Jesus. Tapos nagraran pa kami, nagrereklamo pa kami, or nagagalit pa kami, or nalilito pa kami. Siguro sasabihin ng Panginoong Jesus sa atin, kung sa panahon natin ngayon, nagrarant yarn. Nagrarant yarn. Di ba? Sasabihin siguro ng Panginoong Jesus, hindi kita iniwan. Huwag ka mag-rant. Magpatuloy ka lang, anak. Ganon din sa'yo. Alam niyo po, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan niyo personally. Hindi ko alam kung ano po yung mga problema niyo personally. Pero the Lord knows it. So you must keep going. Okay po ba yun? Gising pa po kayo? Alam niyo po, naalala ko po yung kwento sa akin ng asawa ko. Blessed po ako sa asawa ko kahit na hindi ko alam kung blessed ba siya sa akin. Alam niyo po, blessed po ako sa asawa ko. Minsan po may kinuwento po siya sa akin. Sabi niya sa akin nung one time, alam mo ba, bago ako mag-start ng class nung isang araw, pinagpipray ko yung classroom ko. Sabi niya sa akin, Love, alam mo ba bago ako mag-start, pinagpipray ko yung classroom bago ako magklase. Pinagpipray ko isa-isa. Naging honest ako sa Diyos, Love, at sinabi ko kay Lord ganito, Lord, honestly po, nahihirapan po ako kasi mag-isa lang ako. Sabi ng asawa ko, hindi ko alam kung masasaktan ako kasi wala ako sa tabi niya. hindi ko alam kung masasaktan ako kasi hindi ko siya natutulungan dun sa ginagawa niya. Pero ang prayer niya, Lord, nahihirapan ako kasi mag-isa lang ako. Sabi niya pa kay Lord, Lord, samahan mo ko. Then all of a sudden daw po, after niya mag-pray, naramdaman niya yung pagyakap ni Lord and yung conviction na hindi siya nag-iisa. Naramdaman niya daw sa heart niya na hindi naman talaga siya lang yung mag-aalaga sa mga bata, hindi naman daw talaga siya lang yung magtuturo sa mga bata, siya daw ay sasamahan ng Diyos sa mga pagtuturo sa mga batang iyon. And na-vision pa nga daw niya yung mga angels na kasama naglalaro ng mga bata. So, alam niyo mga kapatid, mararamdaman natin yun kapag nirecognize mo yung si Lord sa'yo. Hindi ka nag-iisa. And minsan pa nga po kahapon lang, mga kapatid, kinuwento niya rin po sa akin, habang nagde-devotion daw siya at pray, yung asawa ko, hiniling daw po niya sa Diyos na maramdaman niya uli yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. So, habang nakapikit daw siya, nagpipray siya, sabi niya, Lord, paramdam mo ulit yung pagmamahal mo sa akin. Lord, hindi ko na, feeling ko, Lord, yung emosyon ko malayo sa inyo, paramdam niyo po yung pagmamahal niyo sa akin. Alam niyo daw, habang nakapikit siya, mga kapatid, na nagdadasal, nagulat na lang daw siya, right after niyang sabihin na, paramdam mo sa akin ang pagmamahal mo, Lord, may humalik daw sa kanya. O, hindi ako yun, ha? May humalik daw sa kanya. Humalik daw sa kanya si Lily. So, mga kapatid, in many ways, ipaparamdam sa iyo ng Lord na nandyan lang siya. Na hindi ka niya pababayaan. Na hindi ka niya iiwan. So, pakisabi sa katabi mo, keep going. Alam niyo po, ang kabiguan ng mga alagad na makilala si Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging malapit ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating emosyon, hindi nakasalalay sa ating kaalaman, hindi nakasalalay sa ating sitwasyon, at hindi nakasalalay sa ating kamalayan. The disciples' failure to recognize Jesus reminds us that God's nearness is not dependent on our awareness. Hindi nakabase sa pakiramdam mo kung kasama mo ba siya or hindi. Nagkakaintindihan tayo? Kasi minsan nasasabi natin to, dahil sa emosyon, sinasabi natin na parang wala naman talagang Diyos. Parang hindi ko naman talaga siya kasama. Parang hindi naman niya talaga ako tinulungan. Parang hindi niya naman talaga ako, alam niyo yun, sinagot ng mga panalangin ko. Hindi nakabase ang Diyos sa iyong emosyon.
At ang emosyon natin, according to the Bible, nagbibigay yan ng kasinungalingan sa atin. So kung pinaparamdam sa'yo ng pakiramdam mo na hindi totoo ang Diyos at iniwan ka niya, hindi yan totoo. Magpatuloy ka sa Diyos kasi nandyan talaga siya. So okay po ba yun? Gising pa kayo? So mga kapatid, in moments of doubt or confusion, Christ may already be walking beside us. Unseen, but active. Active po siya. Naranasan niyo na ba minsan na nagpipray kayo, kahit simpleng panalangin, Lord, bigyan mo ako ng parking. Nagulat ka, biglang nagkaroon ng parking. Di ba? Lord, bigyan mo ako ng gamot. Bibili ako. Wala na daw sa ganitong mercury drug, sa susunod na Watsons, wala na daw. Bigyan mo ako. Tapos biglang nagkaroon. Di ba? Unseen, but active. So tuloy-tuloy lang po tayo. Okay po? Okay, praise God. Next po tayo mga kapatid. So, what to do, or what do we need to do in times of uncertainties, mga kapatid? Next is listen to God's words. Listen to God's word. Verses 17 to 27, nagsasalita rin po ang Panginoong Hesus. Hindi lang po sila yung nakikipag-usap sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nakikipag-usap din sa kanila. Pero bago pa man po magsalita ang Panginoong Hesus, siya po ay nakikinig na sa kanila. Nakikinig na po ang Diyos. Sa verses 17 to 27, habang naglalakbay sila patungong Emmaus, nagrereklamo ang dalawang alagad tungkol sa mga nangyayari sa Jerusalem. Nalungkot at naguguluhan sa pagkamatay ni Jesus. Ngunit ipinaliwanag ni Jesus sa kanila kung paano natupad ang lahat ng kasulatan tungkol sa Kanya. At unti-unti nilang naunawaan na siya ang Mesayas na nagbigay muli sa kanila ng pag-asa. Tignan niyo mga kapatid. Jesus didn't take away their uncertainty immediately. Hindi tinanggal kagad. Di ba? Hindi kagad tinanggal ng Panginoong Jesus. O, nagreklamo ka, tanggalin na natin yan. Nagreklamo ka, may problema ka, confused ka, tanggalin na natin kagad yan. Hindi niya tinanggal. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Tuloy natin. He gave them understanding through Scripture. Ano po yung pinanggit ni Jesus? Nagsabi lang ba siya ng mga salitang gusto niyang sabihin? Nagbanggit siya ng Scripture. Binalikan niya pa nga si Prophet Mesayas, sina Moises. Binalikan niya yung Old Testament. Mga kapatid, binalikan niya yung Scripture. Nagbigay siya ng salita ng Diyos para maunawaan nila na siya si Jesus na kasama nila. Alam niyo po, tulad natin, minsan nararamdaman natin ang kalituhan, pangungulila o pag-aalinlangan. Medyo nailang ako sa camera. Parang feeling ko kailangan kong galingan. Parang feeling ko kailangan kong gano'n. Alam niyo po, tulad natin, minsan nararamdaman natin ang kalituhan, pangungulila, o pag-aalinlangan sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Ngunit sa halip na agad alisin ang kanilang pag-aalinlangan, ginamit ni Jesus ang mga salita ng Diyos, ang kasulatan, upang gabayan sila. Alam niyo po, sa pamamagitan ng pag-unawa, mga kapatid, ng salita ng Diyos sa buhay natin, may mga bagay tayong hindi natin nauunawaan noon na mauunawaan natin ngayon. Hindi natin nauunawaan noon na pwedeng ipaunawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Alam niyo po, as Jesus opens the Scripture, we see that the truth corrects misunderstanding. Kinokorek ng Lord yung mga misunderstanding na dumarating sa buhay natin. Alam niyo po noon, nung hindi ko pa po kilala ang Diyos, at feeling ko unfair kung mga Christian lang ang mapupunta ng langit. Ang unfair. Feeling ko noon. Hindi ko nauunawaan. Sabi ko, bakit sabi nung iba, pag nakilala lang nila si Jesus, tinanggap nila si Jesus, sila lang mapupunta ng langit. Kilala ko rin naman ang Panginoong Jesus. Sabi ko ganon, hindi ko naunawaan po. Pero dumating ang panahon, nung binasa ko ang kanyang salita, kapag nagsisi ka sa inyong kasalanan, nag-confess ka na si Jesus ay Lord, at humingi ng tawad sa Panginoong Jesus, mga kapatid, ikaw ay maliligtas. Ganun pala. Naunawaan ko na. So it corrects our misunderstanding. Mga kapatid, yung mga confusions natin. Tulad natin, minsan nararamdaman natin, mga kapatid, yung mga kalituhan. If you want to find the truth, pumunta tayo doon sa libro ng katotohanan. Yun ang Biblia. Iniisip mo, bakit kaya ako kailangan magpatawad sa hindi ka patapatawad? Puntaan mo ang Biblia. Bakit kailangan kong magmahal sa mga taong hindi ka mahal-mahal? Puntahan ko ang Biblia. Bakit sinabi ng Diyos na may plano siya sa akin, hindi ko maunawaan? Puntahan natin ang Biblia.
Hanapin natin sa salita ng Diyos ang mga bagay na gusto nating malaman na siya mismo, mga kapatid, ang pwedeng mag-reveal para sa atin. Alam niyo po, hindi palaging agad nawawala ang mga bagay na nakukonfuse tayo. Hindi palaging nawawala ang mga bagay na pinangangambahan natin. Ngunit kung pagbubuksan natin ang puso't isipan natin sa salita ng Diyos, makakakuha tayo ng liwanag. Makakakuha tayo ng kasiguraduhan. Makakakuha tayo ng salita na pwede nating panghawakan. Di ba kaya nga tayo may mga kinikip na promises ng Lord mula from the Bible? Di ba, sa isipin mo, hindi mo alam kung ano ang plano ng Diyos sa'yo dahil nabasa mo yung Jeremiah 29:11, alam mo na may plano siya sa'yo. So pinanghahawakan mo na ngayon. Di ba, hindi mo alam na ikaw ba ay kamahal-mahal, pero sabi sa'yo ng Diyos, mahal ka niya. Pinanghahawakan mo na ngayon. Di ba, may mga bagay ka na hindi mo naunawaan, pero dahil pinaunawa sa'yo ng Bible, nagpapatuloy ka. Alam niyo po, let the Bible reshape how you see your situation. God's truth brings light where feelings brings confusion. Ulitin ko, God's truth brings light where feelings brings confusion. Alam niyo po, sila Cleopas, alam po, ayan, so mga kapatid, sila Cleopas po, sila po ay very emotional that time. Sabi pa nga nila sa verse 21, si Jesus pa naman, sana ang inaasahan namin na magliligtas sa Israel. Hinuin mo yun, kaharap nila, sinabi nila yon. Si Jesus pa naman yung inaasahan namin na magliligtas sana sa amin sa Israel. Di ba? Kaharap mo, sinabi mo yun. Kumbaga, in another term, sasabihin mo, kunyari sa panahon natin ngayon, siya pa naman yung sa tingin kong maaasahan ko sa trabaho ko, sa school ko, harap-harapan, sinabi mo yun. Ano mararamdaman ng taong yun? Anong mararamdaman ni Jesus that time? Nagalit ba siya? Nagalit siya? Hindi. Hindi siya nagalit, nakinig pa nga siya eh. Alam niyo, ang ganda po ng counseling skills ng Lord natin, ng Diyos natin. Ang una niyang ginagawa, nakikinig. Hindi muna kagad nagalit. Ilan sa atin dito, may sinabi lang, galit na eh. Di ba? Ilan sa atin dito, may mga hinihingi lang advice. Talagang todo bigay na tayo sa pag-a-advise ng hindi na natin pinakinggan yung buong kwento eh. Ang Panginoong Yesus, nakinig muna. Di ba? Hinayaan muna ng Panginoong Hesus na ilabas yung nararamdaman ni Cleopas, pati nung kasama niya. Then after that, tsaka po siya nagsalita ng patungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo, subukan niyo yan sa panalangin niyo, sa prayers ninyo, tuwing magkakaroon po kayo ng quiet time, ng meditation, or time niyo para magbasa ng Bible, mag-pray muna kayo at ibuhos niyo muna lahat sa Diyos. Iiyak nyo muna lahat sa Panginoon. Tapos buksan nyo ang Biblia. Magugulat kayo, kinakausap kayo ng Diyos. Siguro kung sa panahon lang natin ngayon, sasabihin sa atin ng Diyos, ang tigas kasi ng ulo mo eh. Pero hindi. Sinabi sa'yo ng Diyos, nandito ako para sa'yo. Usong-uso ngayon yung kantang nandito ako. Diba? Usong-uso yan, yung kay Ogie Alcacid. Although pang pang something, hindi maganda yung meaning. Pero usong-uso yun, nandito ako nakanta. Siguro kung kakantahin sa atin ng Diyos yun, nung nandito ako, umiibig sa'yo, diba? Kahit na nagdurugo ang puso, kasi sinasaktan mo siya. Kapatid, buksan mo ang iyong Biblia. Malalaman mo na nandyan talaga ang Diyos para sa'yo. Ilabas mo man ang lahat ng nararamdaman mo, ipaparamdam pa rin sa'yo ng Diyos. Yung pagmamahal niya. Di ba parang isang baso na punong-puno. Meron ako ditong parang picture ng baso eh. Next slide nga po. Picture ng baso, ayan. Or hindi baso or parang isang lagayan ng mga buhangin. Di ba sa isang buhangin po mga kapatid, kung ikaw ay may isang lalagyan na puno ng buhangin, malalagyan po pa ba ito ng bato? Ang buhangin ba na to, mga kapatid, or itong lalagyan na to na puno ng buhangin, malalagyan pa ba natin ng bato yan? Hindi na. Anong kailangan mong gawin? Anong kailangan mong gawin? Ilabas mo muna yung mga buhangin, lagyan mo ng bato, at for sure, mga kapatid, yung mga buhangin na maliliit na yan, na part na mga bagay na yan, magkakasya dun sa mga malalaking bato. Alam nyo, ganun sa buhay natin. Ilabas mo muna lahat kay Lord. I-surrender mo muna.
Kaya nga pag tayo nananalangin, hinihiling muna natin sa Diyos na patawarin tayo sa kasalanan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi makakapasok yung banal na spirito kapag may humaharang na kasalanan. Hindi makakapasok yung banal na spirito kapag may mga bagay ka na tinatanim pa sa puso mo na hindi mo sinusuko sa Kanya. Isuko muna natin ang lahat and let the Word of God fill your heart. Gusto mo ba talaga na yung salita ng Diyos mapuno yung puso mo? Ibigay mo muna lahat sa Diyos. Baka hanggang ngayon hindi mo pa nauunawaan ang salita ng Diyos. Baka ang dahilan kasi hindi mo pa talaga sinusuko ang lahat. Ilang taon ka ng Kristiyano? Maybe 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Baka 10 taon na tayong Kristiyano, ang alam pa rin natin na verse, John 3:16. Kasi hindi natin naunawaan. Baka may hindi ka pa sinusuko, isuko mo na yan. Ibigay mo na yan sa Panginoon. At kapag naibigay na, listen to His words. Alam niyo, madalas clouded tayo ng emotions. Emotions ang puso natin. Kaya't hindi natin maramdaman na kasama na pala natin si Jesus. Alam niyo po, kaya't He is letting us, or He is letting you pour out your heart to Him first, listening to your sentiments, then providing clarity through His words. Muli, ano pong tugon ng Panginoong Hesus sa kanila? Sa verses 25 to 17. Nagalit ba siya sa kanila? Although sinabihan niya, mga hangal kayo. Hindi niya naman pinagpatuloy yun. Ikinorek niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Understanding comes through the Word before recognition comes through sight. Reading ko. Understanding comes through the Word before recognition comes through sight. Meron ako narinig na minsan preaching ng isang pastor. Sabi niya, ano ang kabaliktaran ng faith? Anong kabaliktaran ng faith? Alam niyo ba na hindi kabaliktaran ng faith ang fear? Ang kabaliktaran ng faith is sight. Alam niyo kung bakit? Minsan, nawawala yung faith mo sa Diyos dahil sa nakikita mo. Nagkakaintindihan tayo? Minsan may narinig po ako na ganito. Nag-church naman kami, pero bakit pag uwi namin, nag-aaway pa rin kami? Bakit? Nawala yung faith dahil sa nakikita niya. May ginawa naman ako para sa Diyos. Nag-pray naman ako at nag-devotion. Pero bakit ganito pa rin ang nangyayari? Alam niyo, nawawala ang faith because of what you see. Understanding comes through the Word of God first, before recognition comes through sight. Huwag mong unahin ang nakikita mo. Unahin mo kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen po ba? So kung may uncertainties, anong sinasabi sa iyo ng Diyos doon sa uncertainties na yun? Unahin mo kung anong sinasabi sa iyo ng Diyos kaysa sa sinasabi ng tao sa iyo at sa nakikita mo. Kasi ang tao, mga kapatid, marami pong kakulangan. Ang tao hindi perpekto. Ang tao, mga kapatid, maraming mga bagay na pwedeng maging dahilan para ma-disappoint ka. Pero ang Diyos, pag inuna mo ang Kanyang salita, He will give you wisdom. He will give you understanding. He will give you knowledge. And this knowledge and wisdom ay hindi natin makukuha sa tao lamang. Amen po ba? So listen to His words, mga kapatid. In our uncertainties, listen to the Word of God. Hindi palaging sapat ang paningin upang makilala ang Diyos. Kailangan muna natin buksan ang ating mga puso sa Kanyang salita. Sa pamamagitan nito, naiintindihan natin ang Kanyang layunin at nagiging mas malinaw ang Kanyang presensya sa ating buhay. Alam nyo, gusto nyo pa bang lumago yung pananampalataya nyo? Gusto nyo ba lumago? Magsabi ng amen. Ano sabi sa Biblia para lumago pa ang pananampalataya? Faith comes from hearing the Word of God. So it means you have to listen. You have to hear the Word of God sa Biblia. Hindi lang basta nakita mo, kung gusto mong lumago, pakinggan mo. Ilagay mo sa iyong puso ang salita ng Diyos. Uncertainty is clarified when we allow God's Word to interpret our situations, not merely our emotions.
May naalala akong sinabi ni Charlie Kirk. Siguro kilala niyo si Charlie Kirk, no? Yung parang yung pinatay sa Amerika dahil sa mga ginagawa niya katulad nung pag-share din ng gospel sa Amerika po. Alam niyo po, siya po ay talagang very firm sa kanyang faith sa Panginoon. Minsan nagbigay po siya ng advice sa mga kabataan. Sabi niya, the more you read the Bible, the more you hear the Word of God, the more you read it, the more it reads you. The more na nababasa ka niya. Di ba? The more you read it, the more it reads you. Nalalaman niya, nakikita niya, nagugulat ka, di ba? Parang parehas ng sitwasyon mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag paulit-ulit mong binabasa. Kasi ganun po talaga yon. So listen to the Word of God, read the Word of God, and hear the Word of God. So that's number 2. Number 3, and lastly, mga kapatid. Number 3, next slide please. How to deal with life's uncertainty, stay close to Jesus. Panatilihin niyong maging malapit sa Panginoon. Verse 28 to 35, makikita natin dito mga kapatid, pagdating sa Emmaus, hinikayat ng 2 alagad si Jesus. Tingnan niyo na, pagdating doon sa lugar na pupuntahan nila, hinikayat ng 2 alagad si Jesus na manatili at kumain kasama nila. Tignan niyo na, napaka-generous na itong 2 to. Na kahit na may confusion, na kahit na may debate sila, niyaya nila ang Panginoong Hesus na kumain kasama nila. Pinapasok nila. So habang nagpasalamat at kumakain sila, biglang nakilala nila si Jesus. Tignan niyo na, pinapasok nila si Jesus doon sa lugar na pinuntahan nila, kumain sila ng sama-sama, mga kapatid, ano po ang na-discover nila? Na-discover nila na nung buong time na yon, na naglalakad sila, kasama nila pala ang Panginoong Hesus. Di ba mga kapatid? At pagkatapos nilang malaman na kasama nila ang Panginoong Hesus, siya ay nawala sa kanilang paningin. Ang ibig sabihin ba nun, nawala talaga ang Panginoong Hesus? Hindi. Ang Panginoong Hesus ay omnipresence. Kasama pa rin nila, pero nagpakita naman ang Panginoong Hesus sa iba. Ganon din ang Diyos sa iyo, mga kapatid. Kasama mo ang Panginoong Hesus, kasama rin ng iba ang Panginoong Hesus. Hindi lang ikaw ang mahal ng Diyos. Mahal din ng Diyos ang iba. Kasama rin nila, mga kapatid, ang Panginoong Hesus. Alam niyo po, puno ng tuwa at pananampalataya itong 2 ito. Si Cleopas saka yung isang follower din ni Jesus. Bumalik sila agad sa Jerusalem upang ibahagi sa iba ang nangyari po sa kanila. Na kung paano rin nagpakita ang Panginoon para sa kanila. Alam niyo po itong 2 to. Pinilit nila ang Panginoong Hesus na makasama nilang kumain. O makasama nila dun sa kainan nila. Pinapasok nila. Sabi nila sa English, ito po sa English sabi doon, they urge him strongly at sinabi, stay with us. Stay with us. Magpapatuloy pa sana si Jesus sa paglalakad, pero pinigilan nila siya at inimbitahan na sumama po sa kanilang 2. Kayo po, tayo po, sinasabi ba natin, Panginoon, stay close to me? Panginoon, dito ka lang sa tahanan ko. Panginoon, dito ka lang sa trabaho ko, kasama po kita. Panginoon, dito ka lang sa pag-aaral ko. Panginoon, dito ka lang sa personal na buhay ko, kasama po kita. Alam niyo po, the more na nire-recognize mo na ang Panginoong Hesus ay malapit sa iyo, pinipili mo na maging malapit sa iyo ang Panginoong Hesus, the more na mag-open yung eyes mo into the things that the Lord is doing in your life. Kailan nabuksan yung mata nila? Nung intimate na silang sama-samang kumakain. Gusto mo mabuksan yung mga bagay or gusto mo makita yung mga bagay na nakalooban sa iyo ng Diyos? Be intimate to the Lord Jesus Christ. Be intimate sa Panginoon natin. The more we stay near Him in prayer, in worship, and fellowship, the clearer His presence becomes. I think meron akong kasama sa PowerPoint yan. The more we stay near Him in prayer, worship, and fellowship, the clearer His presence becomes. Mas lalo mong nakikita. May nabasa po ako sa isang post ng kapatiran natin dito sa
Bikutan. Sabi niya doon, no, sa post niya at sa comment niya, the more na lumalapit ako sa Diyos, nagbabasa ng Biblia, nananalangin at nagcho-church, the more na nakikilala ko siya. The more na mas parang nararamdaman ko siya. Gusto niyo rin ba yun? Lumapit pa kayo sa Kanya. In prayer, in fellowship, in worship. Lumapit pa po tayo sa Kanya. Kung hindi ka sigurado sa mga nangyayari sa paligid mo, all the more na dapat kang lumapit at dumikit kay Jesus. Alam niyo, ginagawa ng kaaway sa atin, kapag hindi tayo sigurado na sa mga bagay na nangyayari sa atin, pinapalayo niya tayo sa Panginoon. Nararamdaman niyo ba yon kapag may problema kayo or meron kayong hindi maayos na pakiramdam, halimbawa, mas gusto niyong lumayo na lang kasi feeling niyo kapag lumayo kayo, mas nare-resolve yung problem. Hindi totoo yun. Alam niyo, kaaway yung nagpapalayo sa atin sa Panginoong Hesus. Kailangan nun nating lumapit sa Panginoong Hesus kapag mas lalo tayong nagkakaroon ng hindi kasiguraduhan sa buhay natin. Kung sigurado ka, lumalapit ka sa Kanya, mas lalo kang lumapit kapag hindi ka sigurado. Okay po ba yun? Amen. Praise God, mga kapatid. So, mga kapatid, in uncertainty, don't pull away from God. Draw nearer. Clarity comes in His presence because Jesus reveals Himself in communion and fellowship. And as we stay close to Jesus, habang mas pinapalapit natin ang puso natin sa Kanya, doon natin makikita at mararamdaman ang Kanyang kamay at gabay sa ating buhay. Ang ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos ang nagbubukas ng ating mata at puso sa Kanyang presensya. At makikita natin ito sa verse 31, then their eyes were open, ang kanilang mata ay nabuksan at na-recognize nila ang Panginoong Jesus. Recognition of God's presence happens not in isolation, but in breaking bread together. Ulitin ko. Recognition of God's presence happens not in isolation, but in breaking bread together. Yung ginawa ng Panginoong Jesus that time sa kanila, communion yun eh. Di ba? Nag-break siya ng bread. Pagpapakita po yun ng communion with them. Kailangan nating lumapit sa Kanya. Sa oras ng bagyo, unos, mas lalo dapat tayong lumapit sa Kanya. Mas lalo dapat nating itaas ang lahat sa Kanya. Alam niyo po netong isang nakaraang buwan lang. Ano ba nakaraan? Nasa October pala. Nakaraang buwan, September yun eh. So, last 2 months ago, mga kapatid, meron po akong parang nakasalubong na isang parking boy. Yung parking boy na to medyo may edad na po. Then, habang naglalakad po ako dun sa Chowking yun eh, sa Chowking, paglabas ko po, narinig ko po siyang nananalangin sa Diyos. Ito, papakita ko siguro yung picture bago ko explain. Ayan. Tingnan niyo po yan ha. Nung isang araw po, nung 2 months ago, nung ako po ay bumibili ng pagkain sa Chowking, paglabas ko, meron po akong isang narinig na, yung parking boy na lalaki na sobrang nananalangin sa Panginoon. Alam niyo po ba kung anong panalangin niya? Ganito, Panginoong Diyos, alam ko po na mahirap ang sitwasyon ko. Panginoong Diyos, alam ko na hindi po ako sigurado kung ano yung kakainin namin, ano po yung mangyayari sa akin, ano po yung mangyayari sa pamilya ko. Sabi niya, pero Panginoong Diyos, ina-acknowledge kita at nire-recognize kita sa buhay ko. I want to be close to you. I want to have an intimate relationship with you. Alam niyo, nung narinig ko yun, nadurog yung puso ko. Kasi, nasaan po yung sitwasyon ng tatay? Nasa labas. At ano pong ginagawa ng tatay? Nagpa-parking. Mahirap po ba ang sitwasyon niya or hindi? Kung sa paningin po natin, medyo mahirap, pero para sa kanya, alam niyo po, ang sabi niya, blessing daw po yung ginagawa niya. Dahil binigay ng Diyos. Alam niyo po, sobrang blessed ko. Ayan, patago na lang po ako nag-take ng picture. Pero nakatalikod naman po siya. Hindi niya po siya makikilala. Nag-take po ako ng picture. At nung inabot ko po yung tulong,
Alam niyo po yung words na lumabas sa kanyang bibig? Walang iba, kundi salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Alam niyo po, hindi ko na po nakita ng lubusan, umalis na po ako, pero nung nakita ko sa salamin, umiiyak po siya. Umiiyak siya na kasi merong Diyos na uncertainties yung sitwasyon niya, hindi sigurado, pero merong Diyos na dahil malapit siya, tumutugon sa panalangin niya. Kapatid, stay close to Jesus. Kasi, ulitin ko, hindi laging okay yung buhay natin. Hindi laging masaya. Hindi laging yung gusto mo yung nangyayari. Pero when you are close to Jesus, even in the smallest things, even in the problems, uncertainties, happiness, joy, magpapasalamat ka sa Kanya. Amen po ba? So sa umagang pong ito, ayoko pong sayangin na nandito lang tayo kasi gusto lang natin makakinig or makaramdam ng aircon na malamig. Gusto ko pong pasalamatan natin ang Diyos in times of uncertainties. Pakisabi nga, salamat Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Jesus. So mga kapatid, keep going. Listen to God's words and stay close to Jesus. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, ikaw po ang buhay namin. Wala na pong iba. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng katatagan sa mga oras na kami po ay nahihirapan, sa mga oras na kami po ay merong kalituhan, sa mga oras na kami po ay merong mga pinangangambahan. Salamat po. Dahil ito po ay patunay na pwedeng lumabas at pwedeng ang kapangyarihan ninyo ay mapasa amin at mapagtagumpayan namin ang mga bagay na darating po sa aming mga buhay. Heavenly Father, thank you for your word. Meron mang unos na pararating, hindi man namin alam kung mamaya uuwi kami ng maayos or hindi, pero alam namin na ang proteksyon nyo ay nandyan. Kasama namin kayo sa bulwagang ito. Kasama namin kayo, Panginoon, sa mga personal naming buhay. Kasama namin kayo, Panginoon, sa mga pag-aaral namin, sa trabaho namin, sa pamilya namin. Your presence is certain. Your very presence, Lord God, is your name. And your name is Jesus. Jesus the Emmanuel. God is with us. Thank you for everything, Lord. Ipinagpapaubaya ko na po sa inyo, Panginoon, at ikinukumit ang mga panalangin ng mga kapatid ko. Alam ko po na meron sila mga kanya-kanyang sitwasyon. Alam ko rin po na pwede mong bigyan ng solusyon ang bawat sitwasyon na meron kami. We offer everything to you. We bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.